Ang dramatikong at misteryosong kwento ay umiikot sa isang maliit na bayan sa Amerika na tinatawag na Chester's Mill. Nagsimula ang lahat nang biglang ang bayang ito ay natakpan ng isang hindi nakikita ngunit napakatibay na simboryo. Ganap na nahiwalay sa labas ng mundo, ang mga tao ng Chester's Mill ay walang paraan upang makipag-ugnayan sa labas. Kasabay nito, kinakaharap nila ang kakulangan ng pagkain, malinis na tubig, at iba pang mga mapagkukunan na humahantong sa mga paghaharap at matinding pakikibaka upang mabuhay. Isang madaling araw sa bayan ng Chester's Mill, isang lalaking nagngangalang Barbie ang nagal-ilibing ng isang bangkay ng isang tao sa kagubatan. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Barbie sa bayan, at nakasalubong ang sasakyan ni Sheriff Duque at Linda. Napansin nila na walang plaka ang sasakyan ni Barbie at nagsimulang maghinala. Sa kabilang banda, dahil sa kakatingin kay Barbie, hindi siya nakatutok. Biglang may isang kawan ng baka na lumabas sa kalsada, na nagpa-liko kay Barbie upang iwasan ang mga ito at bumangga sa isang sakahan. Buti na lang hindi nasaktan si Barbie, ngunit nasira ang gulong ng sasakyan. Biglang, sa sandaling iyon, nakita ni Barbie ang mga ibon na lumilipad paitaas at nagsimulang yumanig ang lahat. Sa loob ng bayan, ganito rin ang nangyayari sa lahat ng dako. Si Sheriff Duque at Linda ay huminto rin dahil inatake sa puso si Duque. Pagkatapos, may isang bagay na biglang bumagsak ng malakas sa lupa. Ang baka na nakatayo sa gitna ng lugar na lumubog ay nahati sa dalawa. Hindi maintindihan ni Barbie kung ano ang nangyayari. Lumapit siya at nakita na ito ay parang isang matalim na hiwa. Nang subukan niyang hawakan ang kabilang bahagi, isang enerhiya ang nakuryente kay Barbie. Hinawakan niya ito at parang may hindi nakikitang pader sa harap niya. Kahit ang kanyang mga kamay ay nag-iwan ng marka dito. Isang kabataang lalaki na nagngangalang Joe, na malapit din, ay tumakbo papunta at nagtanong. Pareho silang hindi alam kung ano ang nangyari. Hindi lang ang baka, kundi pati ang mga bahay at gamit ay nahati. Sa kabilang banda, ang pacemaker ni Duque ay gumagana ng normal. Siya at si Linda ay nagsimulang alamin ang sitwasyon. Nakatanggap sila ng abiso na ang supply ng kuryente sa buong bayan ay naputol. Nasira ang mga linya ng telepono at hindi rin gumagana ang internet. Lahat ng ito ay nawala kasabay ng pagyanig na naganap. Sa kalangitan, ang mga ibon ay nahuhulog pababa. Iniisip ng dalawa na ito ay isang napakataas na hindi nakikitang pader. Sa sandaling iyon, may isang eroplano na dumating at bumangga dito. Agad itong sumabog. Nailigtas ni Barbie si Joe mula sa mga labi sa gitna ng bayan. Si Konsehal Jim ay nalaman din ang pangyayari at mabilis na sumakay ng kotse patungo doon. Sa kabilang banda, nakita ng dalawa ang isang truck ng bumbero mula sa labas na papalapit. Agad na alam ni Barbie kung ano ang mangyayari kung bumangga sila sa pader. Sinubukan niyang tumakbo sa gitna ng kalsada upang pigilan sila, at sa kabutihang palad ay nagtagumpay. Gayunpaman, hindi naririnig ng mga nasa labas ang kanilang sinasabi sa loob, at sa loob naman ng bayan ay ganoon din. Sumulat si Barbie sa papel na sabihin sa kanila na tumawag sa federal na gobyerno upang isara ang hangganan at maiwasan ang mga katulad na insidente. Dumating sina Duque at Linda. Sinabi ni na Barbie at Joe sa kanila ang tungkol sa pader. Biglang nakita ni Linda ang kanyang magiging asawa. Silang dalawa ay tumakbo upang magyakapan, ngunit natural na nahadlangan ng pader. Ngayong araw ay may parada sa lungsod, kaya ang mga bumbero at kalahati ng mga pulis ay umalis sa bayan. Dumating na rin si Jim. Nakatanggap si Duque ng balita na ang ibang mga pulis ay nag-ulat na ang buong paligid ng bayan ay natatakpan ng hindi nakikitang pader na ito. Kaya ngayon, kailangan nilang maghiwa-hiwalay sa mga kalsada upang balaan ang mga tao. Isang mamamahayag na nagngangalang Julia ang dumating upang kumuha ng balita. Agad siyang kinuha ni Linda ang sasakyan. Si Julia ay nanatili kasama si Barbie at nag-interview tungkol sa nangyari. Naglakad sila sa tabi ng pader at nakita na ito ay pumutol. Sa kagubatan, bigla nilang natagpuan ang isang babae na malubhang nasugatan, at mabilis siyang dinala sa ospital. Dahil ang radio waves at internet ay nawala, pumunta si Jim sa istasyon ng radyo ng bayan at kinuha ito upang gamitin ang radyo. Inakala niyang luma na ang kagamitan ngunit naging kapaki-pakinabang. Sa sandaling iyon, nag-announce siya sa lahat ng nasa kalsada na huminto agad ng sasakyan. Kasabay nito, isang pamilya na binubuo nina Carolyn at Alice kasama ang kanilang anak na si Nori ay dumaraan sa bayan. Nakatanggap din sila ng mensahe ni Jim, ngunit hindi sila masyadong naniwala at inakala na ito ay isang drill lamang. Sa sandaling iyon, isang truck mula sa labas ang dumating at bumangga kaagad sa pader, na dumurog. Ngunit dahil doon ay nakapagpreno sila. Biglang nahulog si Nori, nanginginig ang katawan, at paulit-ulit na nagsasabi ng ang mga rosas na bituin ay bumabagsak sa pila. Samantala, sa bahay ni Joe, umuwi siya at nakita ang kanyang ate na si Angie. Napagtanto nilang ang kanilang mga magulang ay may trabaho sa ibang bayan ngayon. Ibig sabihin ay nasa labas sila ng pader. Pagkaraan ng ilang sandali, sa ospital, dinala ni na Barbie at Julia ang nasugatan. Nahuli nila ang isang doktor na nagsabi na ang kanyang asawang si Peter ay hindi pumasok sa trabaho,
at sa mga nakaraang araw ay hindi rin siya pumapasok tuwing linggo. Si Julia ay nagsimulang maghinala na may ginagawa si Peter sa labas at mabilis na hinanap si Angie. Si Angie ay nagtatrabaho bilang nurse sa ospital. Lumabas siya upang makipagkita kay Barbie at humingi ng sigarilyo. Sa kasamaang palad, ang dati niyang kasintahan na si Junior ay sumusunod sa kanya at nasaksihan ito. Si Junior ay kakatapos lang naiwan ni Angie kaninang umaga nang makita niyang si Angie ay tumitingin sa sugat ni Barbie, kaya naisip niyang nagpapakita ito ng pagmamahal kay Barbie, kaya nagseselos. Pagkatapos, dinala ng pamilya ni Nori ang dalaga at si Angie. Siya ay inilabas sa loob. Samantala, si Junior na may dalang kutsilyo ay may balak gawin kay Barbie sa gilid ng bayan. Sa oras na iyon, nakita ni Linda na marami mga mamamahayag sa labas, at sunod-sunod na mga sasakyang militar ang dumating upang paalisin sila. Ang mga taong nakasuot ng protective gear ay lumitaw na gumagamit ng radiation detector upang suriin ang pader, na nagpapakita na ang sitwasyon ay talagang seryoso hanggang gabi. Jim ay lihim na pumunta kay Sheriff Duque at tinanong siya tungkol sa dami ng gas propane na kanilang iniingatan na makakatulong sa mga residente ng bayan na ito upang mabuhay ng ilang panahon, ngunit gusto ni Duque na itago ang lihim tungkol sa kanilang mga tangke ng propane. Si Jim at Duque ay palihim na may ginagawa bago lumitaw ang pader sa istasyon ng radyo na may kagamitan na imbento ni Dodi. Sila ay nakakarinig ng signal ng radyo mula sa labas. Gayunpaman, hindi sila makipag-ugnayan sa militar na nagpapadala ng mensahe sa isa't isa, na nag-uulat na ito ay isang malaking simboryo na may radius na 6 na kilometro, hindi isang pader tulad ng iniisip ng lahat sa bayan. Barbie, kumuha ka ng baril sa kotse, pagkatapos ay lumabas si Junior upang makipag-away kay Barbie. Buti na lang, dumating si Julia, kung hindi, tiyak na namamaga ang mukha ni Junior. Hindi pa rin mahanap ni Julia ang kanyang asawang si Peter. Hindi nakita ni Barbie. Bilang isang tagalabas at walang matuluyan, inimbitahan siya ni Julia sa kanyang bahay upang magpahinga. Sa tulay, ang mga kabataan ay nagdiriwang. Si Joe at ang kanyang kaibigan na si Ben ay hindi mahilig sumali at nag-explore sa paligid tungkol sa kakaibang fenomeno na ito. Biglang, si Joe ay nagkaroon ng kumbulsyon at nagsalita tungkol sa mga rosas na bituin na bumabagsak, tulad ng sinabi ni Nori kanina. Umuwi si Angie, biglang pumasok si Junior at kinidnap siya. Dinala ni Junior si Angie sa bomb shelter sa ilalim ng kanyang bahay. Dito, hindi na makipag-ugnayan si Angie sa labas ng mundo. Ngayon ay baliw na si Junior. Iniisip niya na ito ay mabuti para kay Angie. Nang umakyat si Junior, nakita niya si Jim, ang kanyang ama. Pagkatapos ay matagumpay niyang nalito ito tungkol sa baril. Ang silong at hindi na pinansin ni Jim. Samantala, si Barbie ay dinala ni Junior pauwi sa kanya. Nang tumingin sa larawan ng mag-asawa, hindi niya inaasahan na si Peter ay ang taong pinatay niya kaninang umaga. Samantala, si Linda at ang sheriff ay nagpapatrol malapit sa simboryo. Habang ginagalugad nila ang simboryo at hinawakan ito, biglang ang kanyang pacemaker ay sumabog at siya ay pumanaw. Sa labas, mga hanay ng mga sasakyan ng infantry at air force ang pumaligid sa bayan. Tama. Isang malaking simboryo ang sumasakop sa lugar. Ang buong mundo ay nakatuon sa insidente ng Chester's Mill. Kaninang umaga, lumabas na si Barbie ay inupahan upang maningil ng utang mula sa asawa ni Julia. Si Julia ay may utang kay Barbie. Binigyan niya siya ng kaunting babala. Hindi inaasahan, bumunot si Peter ng baril at binanta si Barbie. Inalis niya ito at nag-away sila. Sa pag-aagawan, hindi sinasadyang napindot ang gatilyo at si Peter ay namatay. Kahit hindi sinasadya, tiyak na may kasalanan si Barbie kaya inilibing niya ang bangkay. Biglang nagising mula sa alaala, naalala niya na ang kanyang kwintas ay nasa pinangyarihan pa rin. Sa kainan ng bayan, bumalik si Linda at inihayag ang pagkamatay ni Duque kay Jim at binabalaan ang lahat tungkol sa mga electronic device na hindi dapat lumapit sa simboryo. Pagkatapos, 2 tao ang pumunta sa himpilan ng pulis. Ang mangangaral ng bayan na si Lester ay naroroon din upang magdasal. Nang umalis si Linda, napansin ni Jim ang kilos ni Lester na medyo kakaiba at tila may ginagawang hindi maganda. Lumabas na si Sheriff Duque, Jim, at mangangaral na si Lester ay gumamit ng propane upang gumawa ng meth. Ngayon kailangan nilang sirain ang ebidensya ng mga tangke ng gas. Inutusan ni Jim ang mangangaral na pumunta sa bahay ni Duque upang hanapin ang mga papeles tungkol sa gas, propane at sunugin sa silong. Narinig ito ni Angie. Bumaba si Junior kaya nagtago siya. Nang buksan ni Junior ang pinto, sinubukan niyang tumakbo palabas ngunit sa kasamaang palad. Nilock ni Junior ang pinto mula sa labas at si Angie ay muling nahuli. Sa pagkakataong ito, ikinadi na siya ni Junior sa kama. Sa paniniwalang ang paglitaw ng simboryo ay nakakaapekto kay Angie. Dahil sa paglitaw nito ay naghiwalay sila, kaya ngayon ay ikinulong niya siya upang muling itayo ang kanilang relasyon. Ang mga salitang ito ay nagpapatunay na si Junior ay bulag sa pag-ibig.
Samantala, si Julia, pumunta sa istasyon ng radyo at narinig ang militar na nag-uusap tungkol sa simboryo. Agad niyang inihayag sa bayan na ito ay hindi pader kundi isang simboryo. Lahat ng residente ay natakot at hindi nakalmado tulad ng dati. Sa balitang ito, sila ay opisyal na nahiwalay sa mundo at walang labasan. Linda, pagkatapos ay sinubukang pakalmayan ng mga tao at inutusan ng 2 pulis na natitira sa himpilan upang magpatrol. Isang pulis na nagngangalang Paul ay nagpapakita rin ng pagkataranta. Bumubulong siya na mamamatay sila sa loob ng simboryo. Si Joe at Ben, pagkatapos ng kumbulsyon kahapon, ay hindi sumuko at patuloy na nag-iimbestiga tungkol sa simboryo. Nakita nila ang mga tao sa labas na nagsasagawa ng eksperimento sa simboryo. Nag-spray sila ng tubig sa loob. Gayunpaman, maliit na dami lamang ng tubig ang pumasok, parang sinasala ng simboryo ang tubig. Sa bahay ni Duque, si Lester ay pumuslit upang hanapin ang mga papeles ng importasyon ng gas, propane at sirain ang mga ito. Sa kasamaang palad, kumalat ang apoy sa kurtina. Hindi naapulan ni Lester ang apoy kaya kumalat ito sa buong bahay. Pumunta si Barbie sa kubo sa gubat upang kunin ang kanyang kwintas. Hindi inaasahan, sumunod si Junior. Nakita niya ang gulo at ang kanyang isip ay hindi matino, kaya naisip ni Junior na ito ang lugar kung saan ginawa ni Barbie ang masama kay Angie. Kaya inatake niya si Barbie, ngunit natamba siya sa suntok ni Barbie. Gayunpaman, masaya pa rin si Junior at sinabing si Angie ay sa kanya. Dahil sobrang baliw na si Junior, hindi na siya pinansin ni Barbie at umalis. Pauwi na si Barbie nang makasalubong niya ang grupo ng mga pulis ni Linda. Nakatanggap din sila ng balita tungkol sa sunog at isinama si Barbie. Pagkatapos noon, ang lahat ng residente ng bayan, naroon sila para patayin ang apoy sa bahay, lalo na't malapit ito sa gasolinahan. Ngayon, narinig ni Linda ang tinig ng pastor sa loob. Hindi inalintana ni Linda ang kanyang buhay. Sumugod siya at nailigtas si Lester. Pagkatapos, pumila ang mga tao para mag-igib ng tubig. Ngunit walang malakas na water pressure, kaya hindi sapat. Buti na lang matalino si Jim, nagmaneho siya ng front-end loader para mabangga. Ibinagsak ang bahay, naging mas madali ang pagpatay ng apoy, at sa wakas natapos na. Pagkatapos, pinarangalan ng mga tao sina Jim at Linda dahil sa kanilang katapangan. Ito rin ang pangarap ni Jim kahit nagbebenta siya ng mga laruan, gusto talaga niyang maging isang pinuno at laging handang magsakripisyo para sa bayang ito. Ngayon, may bagong pangyayari isang pulis. Nagalit si Pau at pinabalik ang lahat sa realidad, na sila ay nasa loob ng simboryo at kung hindi sila makakalabas, mamamatay silang lahat. Si Pau, agad siyang kumuha ng baril at pinaputok ang simboryo, ngunit tumalbog ang bala at tumama sa isang kasamahan ni nasawi si Linda. Si Barbie naman, sinamantala ang pagkakataon, tumakbo at pinatumba si Pau at nabawi ang baril. Pagkatapos, dinala ni Linda si Pau sa istasyon ng pulis. Galit ang mga tao dahil ang isang pulis ay pumatay ng tao. Ngayon, sino pa ang mapagkakatiwalaan nila? Si Jim ay nagpakita ng kanyang kakayahan at pinakalma ang lahat. Ngayon, si Linda na lang ang natitirang pulis sa bayan. Ilang minuto pa lang nakakulong si Pau, nagkunwari siyang masakit ang tiyan. Pagpasok ni Linda, agad siyang sinuntok ni Pau at ikinulong. Sa loob, hinanap ni Nori si Joe at nais na tumuloy sa kanyang bahay dahil si Joe ay isa sa ilang bahay sa bayan na may generator. Sa umaga, bumaba si Junior sa basement para bisitahin si Andre. Sa pagkakataong ito, nagkunwari si Andre na nakikipagtulungan. Inamin niya na kinokontrol siya ng simboryo. Sinabi niya kay Junior na humanap ng paraan para makatakas. Naniniwala siyang posible na ang tunnel na pinaglaruan nila noong bata ay maaaring maglabas sa kanila. Naniniwala si Andre na hindi kayang tumagos ng simboryo sa konkreto. Pangako niya kay Junior na kapag nakalabas na sila, magsasama muli silang dalawa, at umalis si Junior. Sa kabilang banda, pumunta si Jim sa istasyon at iniligtas si Linda. Agad siyang umalis para habulin si Pau. Inudyok ni Jim ang mga tao sa bayan na sumama at inanyayahan din si Barbie dahil sa kanyang kakayahan noong nakaraan sa gubat. Si Barbie ay dating sundalo tulad ni Pau. Kaya agad niyang nakita na gumamit si Pau ng mga peking bakas para iligas sila. Mabilis na sumunod ang lahat sa direksyon ni Barbie at natagpuan si Pau. Agad na pinutok ni Pau ang baril at tinamaan ang binti ng isang residente. Pagkatapos, si Jim at Barbie na lang ang humabol. Biglang lumitaw si Pau at babarilin na sana sila, ngunit si Linda ay dumating sa tamang oras at pinatay si Pau. Si Junior ay papunta na sa tunnel. Dahil may dala si Junior na kainahinalang backpack, sinundan siya ni Julia. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Junior sa tunnel at natigilan dahil kahit ang reinforced concrete ay tinatagos ng simboryo. Ngayon wala na silang paraan para makatakas. Junior, galit na sinuntok niya ang pader. Iniisip na hindi na siya makakabalik kay Andre. Dumating si Julia para aliwin si Junior habang pauwi sila. Nagkwento si Junior ng masama tungkol kay Barbie at sinabing siya ang may gawa ng sugat sa mukha niya. Sa bahay ni Joe, dumating si Caroline para hanapin ang kanyang anak.
Habang si Joe at Nori, nagpaalam sa pamamagitan ng paghawak ng kamay, pareho silang nakaranas ng mga sintomas, at nagsalita tungkol sa mga rosas na bituin na bumabagsak. Si Junior, bumalik sa tunnel at ipinaalam kay Angie na nabigo ang plano. Ngayon, tinulungan ni Andre si Junior na gamutin ang sugat at palihim na kinuha ang gunting sa kahon. Samantala, sa bahay ni Julia, umuwi si Barbie matapos ang mahabang araw ng paghabol kay Pau. Nagsimula ring maghinala si Julia sa kanya dahil sa sinabi ni Junior. Habang naliligo si Barbie, palihim na sinuri ni Julia ang bag nito at nakakita ng mapa. Sa umaga pagkatapos ng 3 araw na nakulong sa Simboryo, ang mga tao sa Chester's Mill ay nagsimulang magalit sa labas. Ang militar ay nag-impake at umatras na parang iniwan na lang silang mamatay. Si Pastor Lester naman ay bumubulong na ang mga tao sa bayan ay haharap sa isang kapahamakan na katulad sa Biblia. Hindi alam ni Linda kung ano ang gagawin. Binunot niya ang baril at pinagbantaan sila. Sa kasamaang palad, lalo lang nagalit ang mga tao. Buti na lang dumating si Jim at kinumbinsi sila, pinakalma ang lahat. Ngunit tiyak na saglit lang ito hanggang sa maubos ang mga yaman ng bayan. Hindi na nila mapipigilan. Biglang nakaramdam ng pagod si Linda at nahimete. Sa kabilang banda, bumaba si Junior sa basement at nagdala ng damit at pagkain para kay Andre. Gamit ang nakuhang gunting, bigla siyang sumalakay sa kanya. Ngunit hindi ito nagtagumpay at lalo lang hinigpitan ni Junior ang kadena. Pagkaalis ni Junior, nagalit si Andre at sinubukang sirain ang mga bagay at humanap ng daan palabas, ngunit hindi sinasadyang nasira ang tubig. Hindi lang si Linda ngayon, ang bayan ay nakaranas ng isang nakakahawang sakit. Karamihan sa mga hindi pa nabakunahan laban sa meningitis ay magkakasakit. Puno na ang ospital. Sa kasalukuyan, walang kahit isang doktor sa loob ng Simboryo. Si Alice, kahit psychologist siya, may alam siya sa basic, kaya pumunta siya upang tumulong sa ospital. Sina Jim at Junior ay bakanada na, kaya okay lang sila. Binigyan niya si Junior ng baril para magbantay. Huwag papayag ang umalis ang sino man, ito lang ang paraan para mapigilan ang pagkalat. Si Barbie ay nabakunahan din sa military, kaya ligtas siya. Sumama siya kay Jim sa batikan ng bayan, para humanap ng mga gamot na kulang sa ospital. Pagdating nila, natuklasan nilang lahat ng gamot ay naubos na. Si Jim, agad niyang pinaghinalaan na si Lester ang may gawa dahil sa kanyang pag-uugali kaninang umaga. Nang dumating ang dalawa, totoo nga na si Lester ay sinusunog lahat ng mga gamot. Naniniwala si Lester na gusto ng Diyos na mag-reincarnate ang lahat, magsimula ng bagong buhay at hindi nila dapat labanan iyon. Buti na lang naabutan ng dalawa na pigilan siya bago pa masunog ni Lester ang bakuna para sa meningitis. Sa ospital, tense rin ang sitwasyon. Hinihingi ng mga tao na lumabas. Junior, nagpaputok siya ng babala pero walang epekto, lalo lang silang nagalit. Sa wakas, tulad ni Jim na may mga emosyonal na pananalita, nakumbinsi ni Junior ang mga tao na manatili sa loob, habang si Joe at Nori ay patuloy na gumagawa ng mga eksperimento sa kanilang mga sintomas. Sa pagkakataong ito, naitala nila ang video. Kapag nagkadikit sila, nanginginig ulit sila at nag-uusap tungkol sa pink na bituin. Gayunpaman, may nangyaring kakaiba, biglang umupo si Doe at itinaas ang kamay, senyales na dapat silang tumahimik. Para bang gusto ng Simboryo na itago ng dalawa ang sikreto. Tungkol dito, samantala, pumunta si Julia sa kubo at natagpuan ang kontrata ng utang ni Peter. Ngunit sa oras na ito, nahimatay si Julia dahil sa meningitis. Pagkatapos dalhin ng gamot pabalik, nang malaman ni Barbie na wala si Julia sa ospital, nagmadali siyang hanapin siya at nakaabot sa kubo para dalhin si Julia pabalik. Pagdating ng gabi, nagising si Julia. Ang lahat sa bayan ay gumaling na. Tinanong ni Julia si Barbie tungkol sa totoong nangyari kay Peter. Inamin niya na siya ang inupahan para maningil ng utang. Ang asawa ni Julia ay isang sag-alero at wala nang natira. Ang bahay niya ay isinangla na lahat ni Peter, pero hindi sinabi ni Barbie na pinatay niya si Peter. Sa halip, sinabi niyang tumakas ito sa bayan, Julia. Nang marinig ito, nagulat siya tungkol sa taong kasama niya sa loob ng maraming taon, at hindi rin siya nagalit kay Barbie. Samantala, si Linda, nang malaman ng kabayanihan ni Junior, ginawa niya itong pulis. Sa kabilang banda, umuwi si Jim at nakita si Lester na naghihintay sa labas. Ibinigay ng pastor ang lahat ng maruming pera na kinita niya para kay Jim. Inakala ni Lester na malapit nang magbigay ng hatol ang Diyos at gusto niyang malinis ang sarili. Hindi alam ni Jim kung ano ang sasabihin at hinayaan na lang siya. Pagkaalis ni Lester, biglang nakarinig si Jim ng ingay sa tubo ng tubig ng bahay. Bumaba siya sa basement at natagpuan si Andre na nakayuko doon. Kinabukasan, bumalik si Jim sa basement upang makipagkita kay Andre. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Siyempre,
Alam ni Jim kung sino ang may gawa nito. Kung palayain si Andre, mahuhuli si Junior, kaya iniwan na lang niya siya doon. Muling lumapit si Lester kay Jim at sinabing nakarinig siya ng isang salita, mop, at ang salitang mop, sa Biblia ay nangangahulugang kasalanan. Inakala ni Lester na iyon ang boses ng Diyos at naisip niyang ang bayan, na ito ay nagbabayad para sa kanilang mga kasalanan. Si Jim naman ay naisip na sira lang ang hearing aid ni Lester at hindi na pinansin. Sa banda naman ni Joe at Nori, nakakita sila ng isang malaking kawan ng paru-paro na lumilipad sa labas ng simboryo. Biglang may maraming sasakyan, na bus na puno ng tao na dumating sa bayan ng Chester's Mill. Ang mga ito ay mga kamag-anak ng mga taong na-stock sa loob, na dinala ng gobyerno ng US para bisitahin sila. Lahat ng tao sa bayan ay nagtipon para makita ang kanilang mga mahal sa buhay. Si Linda ay nakipagkita rin sa kanyang fiancé sa labas. Ang mga tao sa bayan ay parang mga celebrity na ngayon, pinapanood ng buong mundo. Samantala, si Lester ay paulit-ulit na bumubulong ng salitang mop sa mga tao. Sinubukan ni Jim na pigilan siya. Pero ngayon, gusto pa ni Lester na aminin ni Jim ang kanyang pagbebenta ng droga sa harap ng lahat. Binigyan niya si Jim ng isang araw para mag-isip. Kung hindi, siya mismo ang magsasabi ng lahat. Ngayon, nakipagkita si Julia sa hipag niya, na nagpakita sa kanya ng liham na ipinadala ni Peter. Inamin nito na siya ay isang sugarol at lubog sa utang. Ito ay lalong nagpatunay kay Julia na si Peter ay tumakas sa bayan. Pagkatapos ng pagpupulong, habang naglilinis ang lahat, ipinakita ni Barbie ang kanyang military badge. Isang batang sundalo ang sumaludo sa kanya. Hiniling din ni Barbie na paalisin ito dahil marunong siyang magbasa ng galaw ng labi at sinubukang makipag-usap sa sundalo. Sinabi ng binata na inuutusan ng gobyerno ang mga tao na linisin ang paligid ng bayan dahil may isang bagay na babagsak. Nang marinig ito, napagtanto ni Barbie ang lahat. Napag-alaman na ang hearing aid ni Pastor Lester, sa hindi malamang dahilan, ay nakakuha ng signal mula sa labas. Ang salitang mop, sa militar ay nangangahulugang mother of all bombs, ang ina ng lahat ng bomba. Ang pinakamalakas na bomba pagkatapos ng nuclear bomb, at sisirain nito ang buong bayan. Dodi at Julia, kaninang umaga, sa radyo, narinig nila ang balita na ang gobyerno ay gagawa ng isang bagay sa 1:15 ng hapon. Sa wakas, napagpasyahan ng lahat na bobombahin nila ang simboryo ng 1:15 ng hapon, at mabilis na inilikas ng lahat ang mga tao sa bayan patungo sa tunnel na natuklasan ni na Junior at Julia kanina para makaiwas sa bomba. Bumaba rin si Jim sa basement at pinakawalan si Andre dahil maaari silang mamatay. Umuwi si Junior at nakita na wala na si Andre. Sumakay siya sa kotse at hinabol ito. Nang makauwi si Andre, naroon na si Junior. Humingi ng tawad si Junior kay Andre sa lahat ng nangyari. Nang malaman nilang mamamatay na sila, hindi na nagtanong pa si Andre tungkol sa nangyari. Sila ay umupo at inalala ang mga lumang alaala habang ang bomba ay darating. Samantala, nasa labas sina Nori at Joe at hinahanap pa rin ang kapatid ni Andre. Sa oras na ito, 1:15 na. Isang rocket ang pinaputok patungo sa simboryo. Nori at Joe ay naghalikan bago mamatay. Gayunpaman, walang nangyari. Nanatili ang simboryo pagkatapos ng lahat. Wala ni isang gasgas. Ang mga tao sa bayan ay nagdiwang. Masaya silang umakyat at lumapit sa gilid ng bayan. Lahat ng mga bagay sa paligid ng simboryo ay ganap na nawasak. Ipinapakita nito ang napakalaking kapangyarihan ng bomba. Sa gilid ni Jim, nakilala rin niya si Lester dito. Muli niyang binalaan si Jim na aminin ang kanyang kasalanan. Walang tao sa paligid, kaya idiniin ni Jim ang ulo ni Lester sa simboryo at sumabog ang kanyang hearing aid. Tapos na si Lester. Sa kabilang banda, sa kwarto ni Andre, nang malaman niyang hindi sila patay, inatake niya si Junior at tumakas mula sa kanya upang hindi na matrap muli. Samantala, pabalik na ang pamilya ni Nori, nagka-diabetes si Alice at nagkakaroon ng hallucinations. Dahil ilang araw nang walang gamot sa diabetes, nahilo siya. Dumating ang isang truck, umiwas kay Alice kaya bumangga sa tangke ng tubig ng bayan. May bagong problema, wala na silang malinis na tubig. Si Linda at Barbie ay pumunta sa lawa at nakita ang mga patay na isda na lumulutang. Dahil pinutol ng simboryo ang mga gas pipe, ang buong lawa ay kontaminado at wala silang paraan para salin ito. Bumalik sila para ipaalam kay Jim, at iminungkahi niyang gamitin ang tubig mula sa balon ng isang tao na nagngangalang Ollie. Sa mga lansangan, nahulaan na ng mga tao ang nangyayari, at nagtipon sa labas ng convenience store para bumili ng tubig. Gayunpaman, wala nang silbi ang pera at ayaw silang pagbilihan ng may-ari. Dumating si Linda at pinakalma ang lahat bago sumiklab ang riot. Ngunit kung hindi maayos ang problema sa tubig, maaga o huli ang bayan, ay magkakagulo.
Pagkatapos, inutusan niya sina Barbie at Junior at ilang iba pa na magbantay dito. Pumunta si Andre sa kainan ni Tita Kozos at ikinwento ang lahat ng ginawa ni Junior. Sa kasamaang palad, pumasok ang dalawang tulisan para manloob. Sinubukan nilang lumaban pero hindi nagtagumpay, at tatapusin na sila ng mga tulisan. Nang dumating si Barbie at pinatumba ang mga ito. Samantala, nakipagkita si Jim kay Ollie, ngunit hindi siya charity at gusto niyang ibigay ni Jim ang gas na propane na nauubos sa bayan kapalit ng pagbibigay ng tubig sa mga tao. Natuklasan ni na Julia at Dodie ang isang kakaibang signal na nagmumula sa loob ng bayan. Sinundan nila ito at nakarating kina Nori at Joe. Ikinwento ng dalawa ang mga kakaibang pangyayari at sintomas sa kanila. Sa mga lansangan, nagkagulo na at wala ng kontrol. Wala nang gumagalang sa pulis. Nang balak ni Linda gamitin ang baril, biglang umulan at tumigil ang lahat. Dinala ni Barbie si Andre at iniabot kay Jim, hiniling niyang dalhin siya sa ospital. Sa panig ni na Julia, napansin nilang walang patak ng ulan sa labas. Ang ulan na ito ay gawa ng simboryo, parang gusto nitong manatili sila rito magpakailanman. Kinagabihan, nagkita sina Julia at Barbie. Ipinagtapat ni Julia ang kanyang nararamdaman kay Barbie at sila ay nagkasama. Nagising si Andre sa gym, hindi siya dinala sa ospital. Kinumbinsi ni Jim si Andre na ilihim ang pagdukot ni Junior kapalit ng kanyang tulong sa kanya at sa kanyang kapatid na lalaki sa anumang kailangan nila sa gitna ng kaguluhan. Sa wakas, pumayag si Andre sa alok, sabay naman umuwi si Junior. Ika-6 na araw mula nang dumating ang simboryo. Nagising sina Julia at Barbie na magkasama. Maya-maya, isang buntis na kapitbahay na nagngangalang Harriet ay kumatok para humingi ng pagkain dahil sobrang gusto niya ng maaasim. Pag-uwi ni Harriet, nakita niya ang kanyang asawa na bumalik. Siya ay isang naval officer mula sa labas ng bayan. Hahawakan na sana ni Harriet siya ngunit nahawakan niya ang simboryo. Isang kuryente ang lumabas, nasaktan si Harriet at nawala ang kanyang asawa. Tumakbo si Julia at nakita na malapit ng mga anak si Harriet. Samantala, sa bahay ni Jim, sinubukan ni Junior na makita si Angie ngunit pinigilan siya ni Jim. Tiniyak ni Jim kay Angie na hindi nalalapit si Junior sa kanya. Pinalabas ni Jim si Junior tungkol sa tubig. Dahil sa ulan kahapon, nasolusyonan ng problema sa tubig matapos. Ibigay ni Jim ang propane kay Ollie at pinahintulutan ni Ollie ang mga tao na gumamit. Ngunit hindi alam ni Jim na pinasundan siya ni Ollie sa kanyang secret propane stash at ninakaw ito. Pagdating, sinaktan siya ng mga tauhan ni Ollie. Sa pagkakaroon ng tubig at gas, si Ollie ay magiging hari ng bayan at gusto niyang maging alipin si Jim niya. Sina Joe at Nori ay patuloy na nag-e-eksperimento upang muling kumonekta sa simboryo tulad ng dati. Ngunit ngayon ay wala itong reaksyon. Biglang, naisip ni Dodie ang isang teorya na ang simboryo ay may sentrong bagay sa loob para makontrol ito. Siya at ang dalawa, kasama ang aso, ay naghanap. Biglang may natuklasan ng aso sa gubat at nagsimulang tumahol. Nang dumating sila, nakita nila ang isang mini na bersyon ng simboryo na nasa lupa. At sa loob nito ay may itim na itlog. Nang hawakan nila ang simboryo, biglang lumitaw. Ang ina ni Nori na si Alice sa harap nila, tumingin, at nawala. Nakaramdam si Nori ng mali at umuwi. Samantala, dinala ni na Julia at Barbie si Harriet kina Alice at Caroline. Dahil si Alice ang tanging doktor ng bayan, sinimulan nilang paanakin si Harriet. Matagumpay ang panganganak at nagsilang si Harriet ng isang babae. Pinangalanan ni Harriet ang sanggol na Alice bilang pasasalamat. Ngunit biglang inatake sa puso si Alice at napahiga. Dahil wala ng gamot sa diabetes, lumala na ang sakit ni Alice. Malala. Bumalik si Nori at malungkot na nagpaalam kay Alice. Si Joe ay nakasalamuha rin ang kanyang kapatid na si Andre, na nawala simula nang dumating ang simboryo. Naniniwala si Julia na ang simboryo ay lumikha ng isang bagong cycle ng buhay. Kapag namatay si Alice, may bagong Alice na lumilitaw. Sa propane storage, dinadala ng mga tauhan ni Ollie ang propane pauwi. Nang barilin ni Jim ang truck para sumabog bilang paghihiganti. Sa ika-7 araw, ang ginawa ni Jim ay nagdulot kay Ollie. Galit na galit si Jim at opisyal na hindi pinapayagan ang mga tao. Sa Chester's Mill, wala ni isang patak ng tubig, kaya tinipon niya si Linda at si Barbie upang pag-usapan ang batas. Ayon sa batas ng pamahalaan, may karapatan silang kunin ang ari-arian ng mga tao sa panahon ng krisis. Sa wakas, pumayag si Linda na manguna sa pagkuha ng sakahan ni Ollie. Ngunit hindi nila inaasahan na handa na si Ollie. Dahil sa pagkain, maraming tao ang pumanig kay Ollie. Isa sa mga tauhan ni Linda ay pinaputukan ng babala sa oras na iyon. Lalo silang nagulat ng si Junior, galit kay Jim dahil hindi siya pinapayagang makita si Angie, ay pumanig kay Ollie sa halip na kay Jim. Ang grupo ng mga pulis ay kailangang bumalik upang maghanap ng ibang paraan. Pagbalik sa himpilan, gusto ni Jim na magtipon sila ng mas maraming tao at armas, upang bumalik at atakihin si Ollie. Ngunit sina Barbie at Linda ay parehong tumutol dahil marami ang maaaring mamatay. Iminungkahi ni Barbie isang ibang ideya,
Ang mga balon ay magkakaugnay, kaya ngayon kailangan lang pasabugin ang bomba sa balon ni Ollie, at ang tubig ay dadaloy pabalik sa ibang mga balon. Gayunpaman, ang tunay na layunin ni Jim ay alisin si Ollie, upang siya ang maging nag-iisang leader ng bayan, kaya tumanggi siya sa mungkahi ni Barbie. Si Nori ay nagdadalamhati pa rin sa pagkamatay ni Alice, kaya, nakipagkita si Joe kay Julia at ikinwento ang tungkol sa maliit na simburyo at sa itim na itlog. Pumunta sila roon at nakita nilang kumikinang ang itlog. Nang hinawakan ito ni Julia, bigla siyang nakakita ng isang imahen sa harap niya na nagsasabing ang hari ay maghahari. Sa sandaling bitawan niya ito, nawala ang imahen. Pagdating ng gabi, naganap ang labanan sa pagitan ng dalawang panig. Kasabay nito, si Barbie ay pumasok sa pamamagitan ng ibang daan upang palihim na maglagay ng bomba. Nang sumabog ang bomba, lahat ay tumakas. Si Jim ay nahuli ng mga tauhan ni Ollie. Hindi inaasahan na si Junior ay nagtaksil at, sa oras na walang tao, ay pinatay si Ollie. Ang ikapitong araw sa bayan ng kaguluhan ay natapos, at ang pinakakinabangan ay si Jim. Siya ang may mataas na posibilidad na maging hari ng Chester's Mill. Umaga ng ikawalong araw, dinala ni Julia si Barbie sa gubat upang ipakita ang itim na itlog, at ang maliit na simburyo, ngunit hindi nila inaasahan na ito ay nawala na. Biglang nakatanggap si Barbie ng tawag mula kay Linda. Kailangan niya siya agad dahil may insidente ng pamamaril na dulot ng isang lalaking nagkakumbulsyon sa bahay ng isang residente. Pumunta sila at pinigilan ang lalaki. Umamin ito na bumili ng gamit mula sa isang pastor na nagngangalang Lester. Pumunta sila sa bahay ni Lester para imbestigahan at natuklasan ang formula ng paggawa, kasama ang maraming sangkap, kung saan ang pangunahing sangkap ay propan. Sa oras na iyon, isang babae na nagngangalang Max ay dumating sa bahay ni Jim, at siya ang boss sa likod ng masasamang gawain ni Jim. Pati na rin ang hepe ng pulis na si Duque at ni Lester. Siya ay natrap sa bayan, mula nang lumitaw ang simburyo at nais na kumita sa sitwasyong ito. Narinig ni Jim ang plano ni Max at pumunta sa himpilan ng pulis upang imungkahi kay Linda. Nakumpiskahin ang mga baril ng mga tao upang maiwasan ang mga insidenteng tulad ng kay Ollie. Kahapon, bilang kapalit, ang sino mang magsusurrender ng baril ay makakatanggap ng dagdag na pagkain. Pumunta si Junior upang makipagkita kay Angie, ngunit ayaw siyang kausapin nito. Bigla siyang nagkaroon ng kumbulsyon at binanggit ang rosas na bituin, katulad ng Jerry at Nori. Pagkatapos ay iniuwi ni Junior si Angie, at sa pagkakataong ito, hindi niya ikinulong siya kundi ipinakita ang mga larawang iginuhit ng ina ni Junior bago siya pumanaw. Siya ay laging gumuguhit ng eksena ng rosas na bituin na bumabagsak tulad ng sinabi ni Angie. Samantala, si Linda ay nagsuri sa imbakan ng propan ni Jim. Nang balikan ng kamera, nakita niya ang eksena ng transaksyon sa pagitan ng hepe ng pulis na si Duque at Mark. Sa gabi, dumating si Mark sa bahay ni Jim. Naroon din si Barbie. Hindi inaasahan, hinalikan ni Max si Barbie. Ipinahayag ni Max na siya ang superior ni Barbie. Nais ni Max na sina Barbie at Jim ay maging alipin niya. Kung hindi, ihahayag niya ang pagpatay ni Barbie kay Peter at ang ilegal na kalakalan ni Jim. Walang ibang pagpipilian, napilitan silang dalawa na pumayag. Pagkatapos ng isang araw ng paghahanap sa itim na itlog, natagpuan ni Nori at Joe na ito ay nasa loob ng bodega ni Angie. Siya ay bumalik din at nagkwento tungkol sa nakaraang araw na nakita niya si Joe na naglalakad sa tulog. Pumunta sa gubat. Marahil si Joe ay kontrolado at dinala ang itlog doon. Nang hinawakan ng tatlo ang simburyo, ito ay mahinang tumugon sa kanila. Nagpapatunay na silang tatlo ay katugma nito. Biglang nagpakita ang simburyo ng ikaapat na marka ng kamay, na nagpapahiwatig na kailangan nila ng isa pang tao upang makontrol ito. Nagpatuloy sa ikasyam na araw mula nang lumitaw ang simburyo. Nagising ang grupo ni Joe at nakita nila sa loob ng maliit na simburyo ay may isang uod. Ang uod na ito ay maaaring maging isang paru-parong hari sa hinaharap. Tulad ng sinabi, ang hari ay maghahari. Sinubukan nilang hawakan ang simburyo muli at nakita pa rin nila ang ikaapat na marka ng kamay dito. Ngayon, kailangan nilang maghanap ng isang tao na may sintomas, katulad ng tatlong ito. Samantala, nang lumabas ang lahat, nakita ni Dodie na kainahinala ang kanilang kilos kaya pumasok siya sa bodega upang suriin. Kinuha na ni Dodie ng larawan ang simburyo at hinawakan ito. Biglang binaril si Dodie, at Natamba. Agad siyang dinala ng mga tao sa ospital. Sa kasalukuyan, walang naaalala si Dodie. Sa ospital, nagtatanong din si Angie kung mayroon bang nagkakaroon ng kumbulsyon kamakailan. Siya, ang nurse ay wala pang nakikitang ganitong kaso mula noong si Junior ay nagkaroon ng atake noong sila ay nasa high school. Si Angie ay naalala at napagtanto na ang ikaapat na tao ay walang iba kundi si Junior. Sina Barbie at Jim ay nag-usap kung paano haharapin si Mark. Nagpasya silang magtulungan sa pagkakataong ito upang alisin ang karaniwang kaaway. Pumunta si Jim sa isang bahay na pag-aari ni Mark sa bayan. Doon, nakilala niya ang isang kasambahay na nagngangalang Agatha.
Sa ilang kadahilanan, nakapasok si Jim sa loob, nagsiyasat, at natuklasan ang isang larawan ng sina Agatha at Mark na magkasama. Biglang itinutok ni Agatha ang baril kay Jim. Kaya pala siya ang nanay ni Mark at alam na alam. Ano ang pakay ni Jim dito? Ngayon ay napagtanto ni Jim na si Agatha ay hindi pa nananakit ng tao at tiyak na hindi siya manggahas na barilin. Lumapit siya at kinuha ang baril, pagkatapos ay isinakay ni Jim siya sa bangka para dalhin. Sa kasamaang palad, sa pag-alis ay nahulog si Agatha sa tubig. Nang naghahanda siyang abutin siya para iligtas, si Jim ay gumawa ng ibang desisyon, kung hahayaan na lang. Kung hahayaan na lang, mababawasan ng isang taong nakakaalam ng kanyang sikreto. Kaya malamig na umalis si Jim. Samantala, si Barbie ay dinala ni Mark sa isang pasilidad na itinayo niya. Si Mark ay pinagsasamantalahan ng kakulangan ng bayan para kumita. Nag-organisa siya ng isang labanan at pinayagan ang mga tao na tumaya para makuha ang kanilang kailangan. Si Barbie ay pinilit lumaban para manalo si Mark. Ngunit hindi inaasahan, nagpanggap si Barbie na natalo para lokohin si Mark. Gayunpaman, inasahan ni Mark ang lahat at tumaya sa pagkatalo. Pagkatapos, gusto pa ni Mark na gawin iyon kay Barbie. Ngunit ngayon, si Barbie ay sawa na. Nagdesisyon siyang ipagtapat ang lahat kay Julia. Kaysa maging alipin ni Mark, sa kabilang banda, pumunta si Julia sa himpilan ng pulis at nakilala si Linda, ay nag-iimbestiga tungkol sa pinagmulan ng Propan. Sumama siya kay Linda. Natagpuan ng dalawa ang susi ng safety deposit box sa bangko, kaya pumunta sila doon. Pagdating nila, nakakita sila ng liham na iniwan ni Duque. Inamin niya ang lahat, at totoo pala, si Duque at si Jim ay nakipagkasundo sa masasamang tao na payagan silang gumawa ng mga produkto sa Chester's Mill kapalit. Hindi nila ito pwedeng ibenta sa mga mamamayan ng bayan. Ginawa ng hepe ng pulis na si Duque ang lahat para sa bayan, kahit ito ay ilegal. Kaya si Linda, nagdesisyong itigil na ang lahat dito. Pagkatapos, si Julia, binuksan din ang safe ng asawa niyang si Peter at natuklasan na bumili siya ng insurance. Seguro sa buhay para sa kanyang sarili bago siya nawala. Ibig sabihin, handa si Peter mamatay para magkaroon ng pera si Julia at si Barbie ay nagsinungaling hanggang gabi. Umuwi si Barbie at hinihintay siya ni Julia. Nagkaroon ng malalim na pag-uusap ang dalawa tungkol sa lahat dahil may balak na si Peter dati pa. Napagpasyahan ni Julia na walang kasalanan si Barbie dahil nag-self-defense lang siya. Si Barbie ay maraming beses ding nagligtas sa buhay ng mga mamamayan ng bayan. Ngayon, gusto ni Julia na kalimutan na ng dalawa ang nakaraan at magsimula ng bagong buhay. Samantala, si Junior at ang iba ay nagtipon sa bodega. Sa oras na ito, nakita nila na ang uod ay pumasok na sa kakon. Inilapat ng apat ang kanilang mga kamay, at ang itim na itlog ay naglabas ng liwanag na rosas na kumalat sa buong bodega. Nagpapatunay na ang apat nga ang mga taong kailangan nito. Umaga ng ika-10 araw, minarkahan ng buong grupo ang mga posisyon kung saan lumitaw ang mga konstelasyon. May fourth na marka sa labas ng mga konstelasyon na katulad ng apat na napiling tao. Gayunpaman, bukod doon, wala silang ibang nalalamang impormasyon mula sa simbuyo. Pagkatapos, ikinuwento ni Joe na noong nakaraan ay hinawakan ni Julia ang simbuyo at hindi siya inatake nito. Nagpapatunay na siya rin ang kailangan nito, o si Julia mismo, ay ang monarch butterfly dahil ang simbuyo mismo ang nagsabi sa kanya na ang hari ay maghahari. Nagdesisyon ang lahat na hanapin si Julia at dalhin siya rito. Ngunit hindi nila alam na sa oras na ito, biglang sumulpot si Max sa bahay ni Julia at binaril siya. Galit na galit si Max dahil naglakas loob si Barbie na tanggihan siya. Pagkatapos noon, isang malakas na bagyo ang nagsimulang mabuo sa langit. Pumunta si Joe sa bahay ni Julia at tinulungan si Barbie na dalhin siya sa ospital. Sa langit, ang bagyo ay naghahanda ng bumuo ng isang malaking buhawi na para bang liliparin ang buong bayan. Napakahirap ng paggalaw, ngunit buti na lang nakarating ang dalawa. Dahil wala nang iba, si Barbie mismo ang gumamot kay Julia. Nang medyo naging matatag na si Barbie para sa kanya, biglang nawala ang bagyo. Ngayon ay sigurado na si Joe na si Julia ang monarch butterfly. Sa kabilang banda, umuwi si Mark at natagpuan ang bangkay ni Agatha. Alam agad niya na si Jim ang may gawa nito. Alam din ni Jim ang tungkol sa pagbaril ni Mark kay Julia. Kung hindi niya aayusin si Mark agad, siya ay gagantihan nito. Kaya inaya niya si Barbie na sumama para ayusin si Mark. Pagdating nila, si Barbie ay nag-ayos ng generator sa pasilidad ni Mark, at pumasok ang dalawa. Mabilis silang nahuli ni Mark at ng kanyang mga tauhan. Gayunpaman, ang lahat ay nasa plano na ni Barbie. Sa tamang oras, naputol ang kuryente at inagaw ni Barbie ang baril. Pagkatapos, inihatid ng dalawa si Mark at ang kanyang mga tauhan sa himpilan ng pulis. Sa oras na ito, biglang pinatay ni Jim ang dalawa. Inalis ang panganib na ito. Balak din niyang patayin si Barbie. Ngunit hindi inaasahan na inagaw ni Barbie ang baril at itinutok kay Jim. Biglang dumating si Linda. Agad na isinisi ni Jim ang pagpatay sa dalawa kay Barbie. Ngayon, alam ni Barbie na hindi siya makakapagpaliwanag, kaya hinintay niya si Linda. Lumapit at sumalakay, pagkatapos ay tumakbo.
Pagkatapos, pumunta si Jim sa estasyon ng radyo. Siya ay nagnakaw at sumigaw upang ipaalam sa buong bayan na si Barbie ay kriminal. Isinisi pa ni Jim kay Barbie na siya ang bumaril kay Julia. Sa kabilang banda, ang apat ay lumipat sa paghawak sa malaking simbuyo upang makita kung may malalaman pa silang impormasyon. Sa pagkakataong ito, nagpakita ang simbuyo ng imahe ni Jim na may mga sugat at sila ay may hawak na mga kutsilyo. Nagpapakita na gusto ng simbuyo na patayin nila si Jim. Agad na tumanggi si Junior dito at umalis ng gabing iyon. Kinailangan ni Barbie na magtago habang hinahabol ng mga mamamayan ng bayan. Umaga ng ika-11 araw, sinimulan ni Jim na pakilyusin ang mga tao na maghalughog ng mga bahay, kahit lumalabag sa karapatang pantao. Pero pumayag naman ang lahat. Sa opinyong ito, si Jim ay lalong naging parang pinuno ng bayang ito. Sa kabilang banda, narinig ni Dodie na hinahanap ng militar ang itim na itlog na iyon. Naalala niya ang bagay na ikinawala ng malay niya noong isang araw. Matapos makita ang imahe ng pagkamatay ni Jim, pumunta si Junior kay Jim para tiyakin ang kanyang kaligtasan. Sa oras na ito, inutusan ni Jim si Junior na bantayan si Julia. Nang magising si Julia, si Junior ay dapat magulat agad sa kanya. Dapat ay report agad sa kanya, na nagpapakitang plano ni Jim na patayin din si Julia. Kung ibubunyag niya ang katotohanan na hindi si Barbie ang sumalakay sa kanya, sa oras na ito si Dodie naman, ay dumating din upang ipaalam na sa labas, hinahanap ng militar ang itlog, at gusto nilang pumunta si Jim sa radyo. Pagkatapos, pumunta si Jim doon at nalaman na ang itlog ay nakatago sa bahay ni Joe. Bigla niyang narinig na binanggit nila ang pagpatay niya sa pastor. Si Lester sa gilid ng bayan at iyon ay naitala ng satellite. Si Dodie sa kabilang panig ay narinig din iyon. Walang ibang paraan, kaya pinatay ni Jim si Dodie at sinunog ang buong istasyon ng radyo. Pagkatapos, si Linda ay ipinaalam ni Jim tungkol sa pagkamatay ni Dodie. Siyempre, isinisi niya lahat kay Barbie. Samantala, palihim na nakipagkita si Barbie kay Andre at sinabi sa kanya ang katotohanan. Si Andre ay naniwala agad dahil alam na alam niya kung anong uri ng tao si Jim pagkatapos ng insidente sa basement. Hiningi ni Barbie ang tulong niya para iligtas si Julia mula sa ospital upang hindi siya mapahamak ni Jim. Pagkatapos, pumunta sila sa ospital. Iniligaw ni Andre si Junior habang dinala ni Barbie si Julia palabas. Nang malaman ni Junior, iniulat niya ito kay Linda at tumakbo para hadlangan, ngunit mabilis siyang natamba ni Barbie. Dahil malapit nang dumating si Linda, nagpa siya si Barbie na manatili at magdala para kay Andre, upang dalhin si Julia. At si Barbie ay nahuli muli. Sa bahay ni Joe, dinala ni Jim ang kanyang mga tao para hanapin ang itlog. Alam na naghahanap sila sa bawat bahay, kaya bago iyon, itinago ni na Joe at Nori ang itlog sa bahay ni Ben. Nang malaman na wala ito roon, ipinahuli ni Jim ang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, sa selda, dumating si Jim at binyantaan si Barbie na umamin sa lahat ng kasalanan. Kung hindi, sasampahan niya ng kaso ang lahat ng iba, lalo na si Julia. Kahit magising siya, gagawa siya ng bagong kwento para sa kanya. Sasabihin na si Julia mismo ang nakipagtulungan kay Barbie para saktan si Peter. Peter para makuha ang pera ng insurance. Sa huli, pumayag si Barbie kapalit na palayain niya ang lahat. Tuwang-tuwa si Jim tungkol dito sa bahay ni Ben. Marahil dahil sa mga aksyon ni Jim, nagsimula ang itlog, na patuloy na naglalabas ng matatalim na ingay, para bang ito ay malapit nang gumawa ng isang bagay. Kinailangan ni Ben na takpan ng itlog ng mga damit para mabawasan ang ingay. Mabilis na pinalaya sina Joe at Nori. Inutusan ni Jim si Linda na sumunod sa kanila para hanapin ang itlog. Pag-uwi ng lahat, hindi nila alam kung ano ang gagawin dito. Pagkatapos, pumutok ang kakon, lumipad ang paru-paro, at biglang may mga itim na bagay na lumitaw sa simboryo, at hindi na makalipad ang paru-paro. Sa labas, ang langit ng bayan ay naging gayon din at dumilim. Ang malaking simboryo na sumasakop sa bayan ay naging itim na itim. Si Linda, sa oras na ito ay pumasok din at hinawakan ang simboryo. Pagkatapos ay bigla siyang pinalipad habang si Jim ay papunta kay Linda. Para kunin ang itlog, nagising si Julia nang malaman na sinisikap ni Jim na isisi kay Barbie. Ang dalawa ay palihim na pumasok sa himpilan ng pulisya nang walang tao at iniligtas si Barbie. Sa kabilang banda, pumunta si Junior sa itlog, at pagkatapos ay pinayuhan siya ng lahat na sumali sa kanilang panig at dalhin ang itlog bago dumating si Jim. Sa pamamagitan ng radyo, sinabi ni Joe ang lihim na lugar sa kanyang ate para magtipon ang lahat. Nang magtipon ang lahat, hinawakan ng 4 na tao ang maliit na simboryo, at ito ay nagliwanag at nabasag. Ang itlog na lang ang natira. Sa oras na ito, bumalik ang paru-paro at damapo kay Julia, na nagpapatunay na siya ang hari. Sa kabilang banda, ang mga takot na residente ay nagtipon sa simbahan. Dahil ang langit ay naging napakadilim, hindi alam kung bakit. Kung walang liwanag, hindi sila mabubuhay. Samantala,
si Jim. Sinamantala ang pagkakataong ito, na nagkukunwaring payuhan sila na agad na ipapatay si Barbie upang parusahan ang kasamaan, at pagkatapos ay babalik ang asul na langit. Nanawagan siya sa mga tao na muling magtayo ng bitayan. Nagbago muli si Junior at nais na ibalik ang itlog kay Jim. Si Julia ay ayaw, kaya itinapon niya ang itlog sa mga tao at tumakbo palayo. Si Barbie ay nanatili para harangan si Junior. Dahil nakaposas pa, nahuli si Barbie. Pagkatapos, pumasok ang lahat sa kagubatan. Biglang, ang imahe ni Alice ay lumitaw sa simboryo, sa pamamagitan ng kanyang imahe upang makipag-usap. Gusto niya na anuman ang mangyari, protektahan nila ang itlog. Sa lahat ng paraan, ang simboryo ay hindi isang parusa, kundi proteksyon para sa lahat sa hinaharap. Makalipas ang ilang sandali, narinig ng lahat ang mga salita ni Jim sa radyo. Gusto niyang ibalik nila ang itlog, kung hindi ay papatayin niya si Barbie. Ang bitayan ay naitayo na, at si Barbie ay dinala sa entablado sa wakas. Pinili ni Julia na maniwala sa simboryo at protektahan ito. Inihulog niya ang itlog sa isang lawa. Biglang, mga pink na ilaw mula sa ilalim ng lawa ay lumabas, bumaha sa simboryo, at naakit ang lahat sa pinangyarihan ng pagbitay. Ang liwanag ay naging nakabulag at kumalat sa buong bayan. Sa labas, ang malaking simboryo ay naging puti rin. Ang unang bahagi ng seryeng Under the Dome ay nagtatapos sa isang dramatikong eksena kung saan ang mga tao ng Chester's Mill ay nananatiling nakulong sa ilalim ng simboryo, hindi alam kung kailan o paano sila makakalabas. Maraming misteryo ang hindi pa nalulutas, ngunit ilang mga pahiwatig ang unti-unting nabubunyag. Ang itlog na ito ay lumikha ng isang mahiwagang mensahe mula sa isang paru-parong hari, na nagmumungkahi na may mas mataas na kapangyarihan ang kumokontrol sa buong kaganapan. Ang unang bahagi ay pangunahing umiikot sa mga tanong tungkol sa kalikasan ng tao kapag pinilit sa isang sulok. Ang sitwasyon ng paghihiwalay at presyon ng kaligtasan ay naglalantad ng kasakiman, kapangyarihan at katapatan ng bawat isa. Ang serye ay nagtataas din ng mga tanong tungkol sa moralidad, tiwala, at mga limitasyon ng tao kapag nahaharap sa kahirapan at kawalan ng pag-asa. Bagamat hindi ganap na sinasagot ang misteryo ng simboryo, ito ay nagbubukas lamang ng bahagi ng kwento, na lumilikha ng kuryosidad at tensyon para sa mga susunod na bahagi.